na matapang na pumasok dito sa Sumyo katulad ng ginagawa ko ngayon. Correct, tama yun bro Dinmar. Tama, dapat matapang siya pasok. Actually, ginagawa niya ano yan dati, ni Rayan dati, di ba? Mapasok siya for talakayan. Pero ngayon, ba't ano nangyari? Nandito ako eh. Oh, hintayin natin baka papasok siya. Parang gusto niya yata doon sa ano kay kay ano kay live ni Russia, baka gusto niya magpasikat. Dito siya pasikat na lang. Dito siya pasikat. Sabi niya wala nang live. Hello. Ito na pa. Pastor Ray, kumusta? Sinong duwag? Hindi pala. Yan. Andiyan na si Rayan. Si Dinmar nagsabi nun bro, hindi kami si Dinmar, sinalo lang namin. Nagtatanong lang sinong duwag. I-open mo yung camera mo. Open forum muna tayo saglit. I-open mo yung camera mo bro, RA. Huwag nang open cam. Kilala niyo naman ako eh. Sige. Pagbigyan. Wala tayong masyadong signal eh. Okay, ilang katanungan po? Mga 5 katanungan lang. Sige. Sige, Okay. ikaw, bahala ka. Okay, unang katanungan ko. Yung bang terminong God, divine ba yun o matatawag mong sa human side? Yung terminong God, is it divine or human? Okay, so sa aral, kung nagtatanong ka kasi Brother Rian Fuentes, sa aral namin, yung term na God, ano yun, homonames, no? So, isang termino, dalawa po ang kahulugan. Nagre-refer siya sa person, nagre-refer sa nature. So, kinakailangan ma-distinct siya. No? Kasi sa aral ng simbahan, yung term na God, nag-refer sa divine person, nag-refer dito sa divine nature. So, alin sa dalawa ang gusto mong itanong? Kasi sa amin kasi, homonames po yun. One term, two distinct realities. Divine person and divine nature, even in the Bible. Kaya nga sa Bible, mababasa natin, ang Diyos namatay, sa kabila naman ang Diyos hindi namatay, kasi may dalawang kahulugan ang salitang Diyos. Nag-refer sa persona, nag-refer din sa kanyang nature. Yun ang sagot natin, Brother Rian. So, yung terminong God ay hindi yon divine na termino. Yan po ay person. Okay. Yes. So, divine siya na termino, pero nagdidepende sa kung alin sa dalawa ang gusto mong itanong, sa divine nature ba or divine person, kasi parehas divine yun eh. Parehas divine yun. So, ang God, nag-term siya sa divine. Pinaliwanag ko lang na yung sa amin, sa aral namin, homonym siya, dalawa ang ibig sabihin. Divine nature and divine person. So, alin sa dalawa ang gusto mong itanong dyan? Sa magtanong ka ba sa yung divinity o sa kanyang divine person? Alin sa dalawa ang gusto mong itanong? Okay. Hindi, ang tanong ko lang yung God, babalikan ko yan. Ito yung pangalawa kong tanong. Hindi. Mas maganda para maging malinaw. Mabigyan ng distinction. Kasi dalawa pa kahulugan kasi sa amin. Wait lang muna bro. Yes bro, sa iyo bro, isa lang. Pero sa amin kasi dalawa eh. Kaya mas better na i-distinct natin kung ano tinutukoy mo doon. Itatanong mo kay John Ray, yung divine person ba o divine nature? Para hindi magkasaksak tinagol. Ito yung tanong ko. Ang tanong ko po, what is the term God? What is it? Is it divine or human term? Hindi ako nagtatanong kung sino. Yes. Makinig ka sa tanong. Uulitin ko. Yung bang terminong God, yan ba ay human term or divine na term? Okay, so yung question mo kasi is what? Bro, John Ray. Okay, pa lang dito. Ang tanong niya kasi is it a divine, referring to divine or human? So, ibig sabihin, tinutukoy niya dito is the nature, not the person. Kaya nga. So, not the person. Yan na. Para hindi magsasinagol. So sagutin ko sa iyo, Brother Rian Fuentes, no? Ang talagang teaching namin kasi nagtanong ka about what. What kasi ang tanong mo specific, what. So ang teaching kasi bro ng simbahan sa komunikasyon Jumaton bro ito. No, ayan ko lang muna to ba't naging ganito yung ano ko? Wait lang Ano ko lang to not what. Iano ko lang to ipalaki ko lang para ayan. So ito kasi ang pinaka-teaching ng simbahan bro, no? Kasi what kasi ang question mo. So ito sa komunikasyon Jumaton, nature,
what Christ is. Kasi yung what mo, so nag-refer siya sa nature. So in Christ, there Nature, are two whats. Hindi ho. Divine nature and human nature. No, So ang no, no. tanong mo kasi is what? So kung nagtanong ka sa what, Nature. so divine nature yun. Yung God na yun. No, no. Kasi what eh. Ah, Okay. okay. Correction po, bro. Alam ko po Sige. yung what about Christ. Kang sabi, ang binasa mo, what Christ is. Mm. Hindi po yan ang tanong ko about Christ. I'm talking of the term God itself. Kaya nga, ito nga yung definition of terms eh. Definition of terms to bro. Definition of Bro terms. John Ray. Yes bro. Policy of equivocation ang ginagawa ni Ray Ann Fuentes. So Policy dahil of ang pagpipilian niya kasi is divine or human. So nature nga tinutukoy niya, hindi ang person. Kaya nga eh. Hindi nga, bro. Term po ang aking Bro, tanong. Ray Ann Fuentes, wala kasi kami pinaniwalaan na si Jesus Christ ay may human person. Hindi yan ang aming ano. So when you say divine, naintindihan ko yung tanong mo. Yung term na God, yung term na God na tinatanong mo, is it divine or Yes. human? Sa Yes. categorical mo, divine or human, then you are referring to the nature, not to the person. So, Right. yan ang sagot ni Brother John Ray. I'm not referring to the Bro, wag person of mong Christ or the person of... wag mo isali ang human para klaro. Wag mo isali yung human para klaro. Okay, Sige, okay. ipaano na lang natin yung tanong, Mr. Berjando. Ano ba Oo. pinakatanong mo, bro, about sa divine? Yung direct Oo. question. Kasi kung Yes. ang question mo kasi, bro, medyo binibigyan lang namin ng tamang distinction para hindi Yes. malito yung manonood. Okay? Correct. Oo. Okay, so ano yung pinaka-directang question mo, bro? Naintindihan ko yung gusto mong sabihin. Pero ito, direktong Oo. tanong, categorical. Sige. Yung terminong God, is it a divine term, yes or no? Yes, it is a divine term. Yes. But two distinct realities. Divine nature and divine person. Next question. Ayun. Okay. So, ito. Before si Kristo ay nagkatawang tao, before siya ay nagkatawang tao, is he a divine person, yes or no? Of course, no, he never stopped or existing being divine person. No, hindi pa siya nagkatawang tao, he already divine person. Kahit naging nagkatawang tao siya, exist pa rin siya as divine person. Kasi nung nagdagdag siya ng isa pang kalikasan, yung humanity niya, hindi yung nagdagdag ng another person. No, so nung naging tao siya, although nagdagdag siya ng humanity, still pa rin divine person siya, never siya nagkaroon ng human person. Okay, so premise, puro yes po yung sagot mo, yung God ba, termino, is it divine or not? Sabi mo, yes, divine. Si Kristo na hindi pa nagkatawang tao, is he a person, a divine person? Sabi mo, yes. Ito, pangatlong tanong, yun bang divine person na Jesus Christ bago po, o kung yung Kristo na bago po siya, yung anak ng Diyos, bago siya nagkatawang tao, yun bang divine person na yun? Mamamatay yun o hindi? Bago siya nagkatawang tao, of course, no. Hindi siya mamamatay kasi ang divine person sa kanyang kalagayang espiritu ay walang kamatayan. But ang divine person sa kanyang kalagayang tao ay meron siyang kamatayan. Bakit? Nung nag-add siya ng humanity, nagkaroon siya ng body. Human flesh. At yung flesh na yun, pinagmamayari ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, Rian Fuentes, na yung katawan ni Kristo, katawang tao yun. No, divine yun. Divine flesh. Kaya nung pinatay siya ang namatay, divine flesh, Diyos, katawan ng Diyos ang namatay. Kasi nung nag-add siya ng, para maklaro nung nag-add siya ng humanity, hindi nag-produce ng human person. Still divine person ang nag-act sa lahat ng gawaing kalikasang tao. Divine person lang, only one person lang ang kay Panginoon Kristo. Divine person, yung kanyang katawan, hindi yun human person. Tayo mga tao, human person tayo, hindi tayo divine person. Ang ating Panginoong Kristo iba. Although may laman siya, divine person siya. So yun ang pinagkaiba, bro. Nung nagkatawang tao siya, namatay siya bilang divine person, hindi human person. Namatay siya, divine person siyang namatay talaga. Ang Diyos talaga namatay sa kanyang katawang tao. Yun ang sagot namin, Pastor Rian. Okay.
So, confirmation lang po ito. Ibig sabihin, kung hindi siya nagkatawang tao, yung divine person na Son of God pala, para sa iyo, hindi mamamatay yun. Yes, kaya nga siya nagkatawang tao. Kaya kinakailangan niyang mag-take risk kung magdagdag ng isa pang nature para magkaroon siya ng kamatayan. Kasi ang Diyos sa kanyang sarili, without the human nature, cannot die. Cannot die. Kaya nga nagdagdag siya ng kalikasan. At sa kanyang dinagdag na kalikasan, no, yung pagkatao, mayroon yung laman at buto, mayroong kaluluwa. Pero ang nagmamayari nun, Diyos. Diyos ang nagmamayari, yung kanyang katawan, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang buto, pinagmamayari ng Diyos. No, lahat ng kanyang ginawa, ang gumawa ng Diyos. Nung nagsuffer siya, namatay siya, ang namatay at nagsuffer ang Diyos. Kasi sa kanyang katawan yun, siya mismo ang gumawa nun. Siya ang nagpapako sa krus, siya ang nagpatusok sa tagiliran, siya ang nawala ng buhay. Kaya God died in His humanity. Yun ang sagot natin. Okay. So, itong ginamit mong talata, at gagamitin ko din itong mga talata eh. Itong unang Pedro 3:18-19, sabi diyan, put to death in the flesh, but weaken in spirit. Sa verse number 19, he went to the spirits in prison. Okay? Ito bang went into the spirits in prison? Ang tanong ko po sa iyo, ito bang he dito sa verse 19, ito ba yung divine person? Yes or no? Both bro. No, sa aral ng simbahan 630, CCC 630, although his body and soul separated each other, his divine person is still assumed his divine body and his human soul. So both yun. Kasi hypostatically speaking, once united, never separated. Hindi yung nag-separate ang kaniyang divine person. No, basahin ko na lang para hindi masabi na ako na nag-explain. Basahin ko ang pinaka-teaching simbahan. Yes, bro. Baka siguro ibig sabihin siguro ni Pastor Rayan, nung namatay ang divine person, it stopped to exist. Ayun nga. Hindi naman. Ang akin lang tanong kasi, anong tanong ko kasi, gusto kong Rian, para masagot yung tanong mo bro, basahin ko na rin yung katikisim namin. Okay, para ikaw na ang magnilay ano ang ibig sabihin ng katikisim namin. Ito basahin ko ang pinaka-teaching ng simbahan. Ito, basahin ko ito sa CCC 630 bro, para makita mo ang pinaka-teaching ng simbahan ito. CCC 630. During Christ's period in tomb, his divine person continued to assume both his soul and his body. So, hindi yung nag-separate. Kasi hypostatic union nga. Hypostatic union means once united, never separated yan. Ang nag-separate lang sa kanya, ang kanyang body and soul. Pero ang kanyang divine person never separated both two realities, yung soul and his body. Although they were separated from each other by death, for this reason, the dead Christ body saw no corruption. So, yun ang teaching ng simbahan, Pastor Ray, na although nag-separate yung body and soul niya, yung divine person still exist yun sa dalawang realities ng ating Panginoong Jesucristo, Pastor Ray. Kaya nga, linawin natin bro. Ang tanong ko kasi, yung he doon na nag-preach siya sa spirits in prison, this is not a question about his body. His body was buried, ang body niya buried. Yung spirito daw niya nangaral doon sa mga spirito. So ang katanungan ko, ulitin ko yung tanong ko, matatawag mo ba na divine person yung nangaral? Yes or no? Yes nga. Kasi according sa teaching na ito, sabi bro, during Christ's period in the tomb, his divine person continued to assume both his soul and his body. Sige, kung ano yung confirmation lang yun. Sige, okay na yan. Yes. Okay. Ito yung kasunod na tanong. Yun bang nag-preach in the spirit in prison na yun yung sinabi mo na yes, na siya po ay divine person? Tanong ko sa iyo, namatay ba yun, yes or no? Yes, because the meaning of death according sa teaching of the church, even in the Bible, is the separation of body and soul. Kaya nga namatay ang Diyos kasi siya mismo na Diyos naka-experience ng separation of body and soul. Naka-experience ng death, natural, namatay, naka-experience ng death.
So, okay. Kung yan ang meaning mo na separation of body and soul, ang meaning mo, ang tanong ko kasi, na Hindi yung meaning ko bro, meaning ng simbahan even in the Bible, sige. Santiago 2:26. Sige po, meaning ng ganyan. Okay, ating sangayunan mo na yan. Tanggapin na walang pagsangayon. Sige, yan po yung meaning, sabi mo. So, ito, ang tanong ko kasi, kung namatay ba, sabi mo, yes. Ang meaning mo, separation of soul and body. Yung ang tanong ko, yung espiritong nangaral. Alin po yung nag-separate doon sa espiritong nangaral doon kung sabi mo, okay. Namatay din yun? Okay, so ang ibig mong sabihin yun lang sa espiritu. Yes, yung nangaral. Hindi. Yung kaluluwa ni Panginoong Jesucristo, immortal yun. Yun yung nag-animate sa kanyang katawan. No? Human soul yun. Hindi siya namatay. Ang Diyos hindi namatay dahil namatay ang kanyang kaluluwa. Mali yun. Namatay ang Diyos kasi ang kanyang kaluluwa humiwalay sa kanyang katawan. Yun ang ibig sabihin nun. So yung kanyang kaluluwa, kahit wala sa kanyang katawan, kaya nga nanatiling buhay kasi nangaral doon nangaral Yan, no? Ang kanyang divine person doon sa kanyang kaluluwa, nangaral doon sa kaluluwa ng mga bilanggo. Pero real death talaga ang kanyang naranas kasi ang kanyang katawan nandito sa lupa, nalibing. Katawan ng Diyos yun siguro yung bro, no? Bro, hindi naman siguro acting-actingan yung Hindi. kanyang hininga doon sa krus. Oo. Bro, So, klaruhin ko lang bro Rian. Klaruhin ko lang para sa manonood ha. Ang Diyos ay hindi namatay dahil namatay ang kanyang kaluluwa. Hindi yon. Ang Diyos namatay dahil naghiwalay ang kanyang kaluluwa at katawan. That is the real meaning of death of Christ. No, the separation of His body and soul, not the death of His spirit. Kasi even our soul bro, even ang kaluluwa ng tao, walang kamatayan yan, immortal yan. Bro, ang tanong mo bro, ganito. Hindi po ito patungkol sa body kasi nga yung body niya is buried. There in verse number 18, put to death in the flesh yung body, namatay na yon. Yes. So wala na po akong tanong doon sa body, nakalibing na Ang tanong ko po kasi sa iyo, tinanong kita kanina kung yun bang nag-preach sa mga espiritu, can you call him divine person? Sabi mo, yes. Yes. So ang tanong ko sa iyo ngayon, dahil siya'y nangaral doon sa espiritu, sa bilangguan, nangaral siya. Wala na pong siyang body dyan, namatay yung body niya Pinilibig. So I'm talking of the spirit. Tanong ko sa iyo ito. Yung bang espiritong nangaral, namatay ba yun o hindi? Yun lang ang tanong. Hindi nga, bro, ito ganito, wrong assumption ang question mo. No, kasi, ang nasa isip mo kasi, Pastor Ray, ang nasa isip mo kasi, nag-take over ng kamatayan ng Diyos sa kanyang kalagayang espiritu. Hindi! Ang kamatayan ng Diyos sa kanyang body and soul. Yung kanyang espiritong nangaral, reality yun is a part of His reality, na kahit patay siya, kanyang kaluluwa, buhay pa rin kasi nangangaral siya. Yun ang ibig sabihin. Ano yung sagot mo? No o yes? Anong no? Yes ba or no yung sagot mo? Hindi, no, kasi ang explanation ko ganito, no, yung kamatayan, hindi nag-take over doon sa kaluluwa ni Kristo, hindi. Ang kamatayan, nag-manifest ng kamatayan ng Diyos sa kanyang separation of body and soul. Pagdating sa kanyang kaluluwa, another reality yun na ang Diyos still exists kasi nga nangaral ang kanyang kaluluwa sa mundo ng mga kaluluwa. Yun ang ibig sabihin. No, hindi namatay ang Diyos. Bro, ulitin ko, hindi namatay ang Diyos dahil ang kanyang kaluluwa ay namatay. No, hindi ganon. Namatay ang Diyos dahil ang kanyang body and soul separated each other. Yun lang. Para klaro dito, John Ray, John Ray, yung human soul ni Jesus Christ is part sa kanyang divine person. Correct. Yung human soul niya. Nung namatay yung kanyang human body, ang human soul ay still exists as divine person yun. So, dahil bahagi yun ng divine person, so na-exist sa kanya divine person. So ang tanong, nakaranas ba ng death ang divine person? The answer is yes. Di ba? Hindi. Kasi ang question niya, Bro Jando, hindi na sa divine person per se, ang question niya soul. Ang soul ng kaluluwa. Ang question niya nag-focus sa soul. Kaya nga sabi ko, ang kamatayan ng Diyos hindi nagdidetermine doon sa kanyang kaluluwang namatay. Dito sa kanyang katawang hiniwalayan ng kaluluwa, dyan lang.
Pagdating sa kanyang kaluluwa, bro, sa kanyang kaluluwa, yung kanyang kaluluwa, reality yun, nabuhay ang Diyos kahit patay ang kanyang katawan. Kasi nangaral nga eh. Yes. Kaya nga, ang tanong ko, ito, uulitin natin, balik tayo sa number 2 na tanong. Ang number 2 tanong ko kasi, can you call him a divine person? Yung espiritong nangaral, divine person. Yes, ba kasi yun? he never No. exist ang divine person. Teka, sabi mo, Ang yes. never exist, never nag-cease ang divine person. Continue Yes. to both body and soul. Tama. Kaya nga ni-reiterate ko lang eh. Ang sabi mo kasi, yes, you can call him divine person. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, dahil divine person yung nangaral sa espiritu, siya ba'y tinatawag mo ba siyang, can you describe him na yung nangaral na sa mga espiritu, tatawagin mo ba siyang namatay o hindi? Ang gusto ko pong ang sagot mo, yes or no? No, ha? Pastor Ray, ang sagot ko nga no, kasi Ayun. ang human soul niya is the reality of his death. Okay. Nagpapatunay ang kanyang human soul na siya nga ay namatay kasi nga yung soul niya, human soul niya nagsiparit sa kanyang body. Pero John Ray, naunawaan ko yung tanong ni Pastor Ray, ibig niya sabihin, yung human soul, patay ba yun o buhay? Kasi Yun. yun ang ibig sabihin kasi kung God Kaya nga, no, sagot natin balikan doon, no. Kasi hindi. Okay. no nga, kasi nga ulitin ko, no ang sagot namin, kasi nga, yung soul, bro, hindi na niya kinakailangang mamatay para sabing namatay ang Diyos. No, Yes. ang soul is the reality of the God's death, kasi nga, humiwalay ang kanyang soul sa kanyang katawan. Para Okay. tayo ba So, rin, diba? ang manifestation of God's death, wait lang. Ang manifestation of God's death, the separation of his body, or his soul from his body, not the dying of his soul. Mali po yun. No, that is a fallacy of dilemma yun. Okay, last Para siya question. post dilemma. Next question. Last question. So, ibig mong sabihin, dahil no ang sagot mo, ang tanong ko kasi, patay ba o buhay yung patay ba, yes or no, yung nangaral. Kasi nangaral buhay na buhay, sabi mo. So, dahil no, hindi namatay. So, ngayon, tama ba ang statement na doon sa yung verse number 19, nangaral siya sa mga espiritu sa bilangguan sa panahon ng kanyang pagkatapos ng inilibing yung katawan niya. So hindi namatay, ito, tatanggapin mo ba itong statement na ito doon sa nangaral, yung nangaral sa espiritu? Tatanggapin mo ba ito na yung divine person? Sabi mo kasi divine person. So, sige, hayayin natin yung tanong. Naunawaan ko naman yung tanong. Sige, patuloy ba rin? Sige. Na tinawag mong divine person kanina, yung nangaral sa bilangguan, sa espiritu, yun yung tawag nyo soul. Okay, yung soul. Bakit sa'yo ba, hindi ba soul yun? Wala namang sinasabi. Spirit ang sabi doon So, ibig sabihin, ang soul, hindi spirit? Hindi, magkaiba po yung soul at spirit. Sige, sa inyo yan. Sige, sa inyo yan. Sa side na lang niya. Para Sige. hindi tayo maligaw. So, dahil sabi mo, matatawag na divine person yon, tapos hindi namatay. So, ibig sabihin, yung divine person, talking of the one that is that was preaching in to the spirits in prisons, yung divine person na yon did not die. Tama ba yon? We are not talking of the body, ha? Ito yung nangaral na sinabi mo. Sabi ko sa iyo kasi, tawagin mo bang divine person? Okay, tawagin mo bang divine person yung nangaral? Sabi mo yes. Ngayon, namatay ba yon? Sabi mo, no. So, ibig sabihin, yung divine person na yon, hindi yun namatay. Tama? Okay, so ito yung sagot natin. Okay, so ito nga kaya nga kinakailangan makuha natin ang... Wait lang, kaya nga makuha natin ang definition of death. Hindi naman ito debate, bro. Natatanong ka lang. Okay, so wag mo muna akong pasagutin ng categorical. Kasi I need to explain it. Okay? I need to explain it. Explain ko lang muna bago ko sagutin yung categorical mo. Kaya nga kinakailangan maunawaan natin ang definition of terms. Unang-una, yung kamatayan. Okay? So yung kamatayan, the definition of death is the separation of body and soul. Okay? The definition of body and death of the death means definition of body and soul.
yan lang ang ilagay natin sa isip natin. Definition ng death. Definition ng death, the separation of body and soul. So, ang ating Panginoong Kristo na Diyos na nagmamay-ari ng kanyang katawan nakaranas ng separation of body and soul. Kaya namatay talaga siya. Ngayon, ang question mo, yung divine person, no? Kung namatay ba yung divine person niya sa kanyang kaluluwa, of course, hindi nga kasi yung divine person nga continues to assume. That is the mystery of God. Okay, this is one of the mystery of God. No? Ang teaching ng simbahan, CC 630, na napili, nag-assume ang divine person sa kanyang katawan at kanyang kaluluwa. Okay? Ang divine person sa kanyang divinity hindi namatay. But ang divine person sa kanyang humanity namatay. Yun ang teaching ng simbahan. Kaya nga nag-assume ang kanyang divine person sa kanyang kaluluwa. Nandun pa rin yun. Pero bakit namatay ang divine person? Kasi ang reality, ang Panginoong Jesucristo nakaranas ng separation of body and soul. Period. Kaya God died literal kasi siya na Diyos, nakaranas siya ng separation of body and soul. Pero kung paano ginawa ng Diyos, kung bakit nag-continuous nag-assume ang kanyang divine person sa kanyang katawang inilibing at sa kanyang kaluluwa, sa Diyos na yung kapatid, Pastor Ray. Hindi mo pinilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos kung paano niya ginawa yun. That is the mystery of God. Ang reality dito, ang Diyos natin, ang second divine person ng ating Panginoong Jesucristo, namatay siya kasi nga nakaranas siya ng separation of body and soul. That is only the very essence of death of Christ, the separation of His body. That's all. Wag mo nang iano pa na kung bakit ang kaluluwa, kung may divine person pa, at tapos ang itong kanyang katawan, may divine person pa. Mystery on Diyos eh. Kung paano nagkaroon tayo ng isang Diyos na may tatlong persona, ganun din ang anak. Because it is mystery, hindi natin kayang maarok ang realidad kung ano talaga ang galaw ng Diyos. Ang reality dito is kung paano naunawaan ng simbahan ang kamatayan ng Diyos. Kasi si Panginoong Jesucristo is truly God. Last na lang bro, last. Okay, last na lang. Sa tema Okay. sa tema nyo na lang. Ito, sa tema nyo kasi yung God died yun. Yung terminong God doon, is it applicable to the Holy Spirit and the Father? Yung terminong No. No bro, kaya yun nga yung tanong ni Brother Dilman sa akin kaganina, no, ginamit niya itong Compendium of Catechism. Meron ako dito, no, ginamit niya yan, ang Compendium of Catechism na pinahayag kasi sa Compendium of Catechism na ang Diyos ay mayroong tatlong iba't ibang persona, Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya tinanong ko niya kung kasali ba daw ang Father and Holy Spirit. Of course not. Kasi distinct person ang Diyos natin. Kahit kayo, Pastor Ray, parehas naman tayo Trinitarian, distinct ang persona ng ating Diyos. Di ba? Isa lang ang Diyos natin, tatlong persona. So sa tatlong persona, isa lang ang nakatawang tao, ang second divine person lang. So yung nagkaroon ng property of dying sa kanyang divine person, ang second divine person lang, hindi kasali ang Ama at Espiritu Santo. Teka bro, hindi ko po tanong kung kasali ba. Ang sabi ko po, yung terminong God ba, applicable ba yan? Applicable. Sabi ko po, applicable ba yung terminong God sa Father and Holy Spirit? Yes, applicable siya sa Father and the Holy Spirit. Yung term God, applicable siya sa Father and Holy Spirit, Holy Spirit. Pero ang dinidibatihan ang particular person. Ibig sabihin, ang second divine person lang. Kasi yung second divine person, yun lang kasi ang nagkatawang tao at yun lang ang nakaranas ng separation of body and soul. Ibig sabihin, namatay talaga yun kasi nakaranas siya ng separation of body and soul. Yun lang ang teaching ng simbahan na Pastor Ray. Okay na. Yun na pong last na tanong. At nakuha ko na po yung mga katanungan. Can you give me a tawag Short nito? time. Yung pahintulot para ma-edit ko po itong question and answer na ito. O sige, kahit ilang minuto lang, 2 minutes. Hindi. Ma-edit. Mag-grab natin yung itong parte lang, yung question and answer. Pwede ba natin itong mag-grab? Ibigay ko ba dyan yung decision dyan? Okay lang naman bro, basta wag lang putol-putulin na iibahin ng sentido. Correct. Ang paliwanag ni Junri mag-iiba sa paliwanag mo sa. Kasi mahilig si si James Orichara, mahilig siya dun eh. Wala akong ganyan. Hindi ako gano'n na babaguhin ng sentido na
sa video na ito yung sinabi ni Junit, tapos sa kabila, sinabi niya, magkakontra, parang gaganunin ba? Mahirap, mahirap yun. Mahirap Oo. yun. Hindi, kompleto talaga yung ano. Kompleto ang ano, hindi tayo mamumutol tapos may iba yung context ng Ano, sinasabi. tignan ng pastor kasi Mali oh, po yan. kasi ano yung aral nyo yan eh. So parang i-rebat mo lang naman kung ano sa tingin mo yung aral nyo na mali yung aral namin. Okay lang yan. Oo. Hindi natin ibahin yung mga Huwag mo lang ibahin yung sentido. Oo. Yeah. Sige. Sige, thank you so much at bigyan tayo ng pagkakataon para makapagtanong. Sige. Salamat po, Pastor. Salamat din po.